Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po ang inyong lingkod dito po sa ating Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod mga katambay. Ito po mga katambay, meron tayong bagong kukomentuhan na mga katambay. Ito, ang nagpapasikat na naman sa kanyang sa kanyang kinauupuan. Ito po ang ating Senate President mga katambay. Ang ating Senate President nakisawsaw na rin po mga katambay. At talagang ang kanyang panukala at ang kanilang panukala sa Senado, mga katambay, ay imbis na ang asikasuhin nila yung issue ng Commander-in-Chief about sa droga at imbestigahan ang sinasabing isang damukal na walang pera sa ating bansa, lalo sa flood control na proyekto ng gobyerno na pinagmamalaki ng Commander-in-Chief na may issue ng droga, na bilyon-bilyon ang ginastos at yung paglipat ng pera sa PhilHealth na bilyon-bilyon pa rin mga katambay. Hindi po nila pinagtutuunan ng pansin. Ngayon po, ano po ang pinagtutuunan ng pansin mga katambay? Ang sinasabing balak nilang pag-aralang bawasan po ang mga holidays sa ating bansa mga katambay. Kung bakit, alamin natin ang magaling pong Senate President na makabayan, hindi po maka-oligarko. Pakinggan po natin ang balita ng ABS-CBN mga katambay. Holiday nagkasundo ang Senado na limitahan ng mga holiday. Mahigit isang buwan na ang holiday sa buong bansa, which makes Philippine companies and workers less competitive. Di ba? May holiday yung syudad, may holiday yung munisipyo, may holiday yung probinsya, may national holiday, may religious holiday, di ba? Which makes us less competitive. Tingnan nyo halimbawa ang Estados Unidos, meron silang President's Day. Lahat ng magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday. Tayo, hindi. May araw ng kagitingan, may National Heroes Day, bawat bayani, nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? Isa yun sa pinapapag-aralan ko sa kanila, ngayon, sa komite. Ang problema lang, away yan eh. Pero, hindi naman kailangan gawin ngayon. Simulan lang natin yung proseso. Hayaan mo mag-percolate siya, mapagpasan. Because I tell you, it's making the Filipino workers less competitive. Because our competitors from other countries aren't requiring these companies to pay double. Dahil nagkataon lamang na holiday at wala namang kinalaman dun sa bansang pinagtatrabahuan nila, lalo na sa call center. Tingnan mo mga katambay. Talagang ang ating pong mahal na Senate President ay hindi po maka-oligarko, mga tambay. Bakit ko nasabi? Sino ba ang may-ari ng malalaking negosyo sa ating bansa? Mga businesses. Di po ba mga oligarko, mga tambay? Oligarko, hindi naman mga pangkaraniwang negosyante di ba? At ito po sa nakikita ni Kamanong, kabawasan po ito. Kabawasan po sa mga ibibigay na pakinabang sana nakakarampot na manggagaling sa mga oligarko, malalaking kumpanya, mga katambay. Di po ba? Dahil nga po, ayaw nilang magbayad ng mga extra. Kasi pag holiday, alam naman natin, mga katambay, di ba? Walang pasok, pero may sweldo ka pa rin, di ba? Dahil holiday. Yung iba, meron kang double pay o time and a half, di ba? Yung iba naman, medyo masungit. Pag holiday, hindi nagpapatrabaho. Di ba? No work, no pay. Pero ang iniiwasan po kasi rito, mga katambay, syempre yung mga dagdag na paswelduhin ng mga oligarko, mga malalaking negosyante, di ba? Dahil pagka holiday, may time differential, di ba mga katambay? Ang ating mga malilit na manggagawa dahil holiday nga, di ba? Sino po ang papaboran nito, mga katambay? Sino papaboran? Mayayaman, hindi mahihirap, hindi ordinaryong manggagawa. Yun na nga lang ang konting pakinabang ng ordinaryong manggagawang katulad natin na may holiday na pagka pinasukan mo yung holiday, di po ba? Meron kang dagdag na, dagdag na kita kahit papaano dahil holiday. Yung iba naman, mababait naman yung ibang mga oligarko, kahit hindi ka pagtrabahuhin, meron ka pa rin sweldo sa iyong makukuhang sweldo, mga katambay.
Pero nakakalungkot lang. Ibinasi pa tayo sa Amerika. Di ba? Tapos, sinabi niya pa na isang damukal daw ang holiday sa atin. Di ba? Merong city holiday, may provincial holiday, tapos may religions holiday, meron pa tayo mga national hero holiday, at kung ano-ano pa raw holiday ang mga sinabi, mga katambay, ng magaling na Senate President na hindi mahilig sa mga luxury items, mga katambay. Dahil kilala naman natin ang asawa nito, mga katambay, di ba? Walang kahilig-hilig sa mga milyong-milyong mga accessories, mga katambay. Palibasa, sobra-sobra na po ang pera nila, mga katambay. Isang damukal na po ang kanilang kwarta, mga katambay. Pero pagdating sa mga mahirap, nakakarampot na ganansya lang ang makukuha sa holiday. Sa holidays, balak pang tanggalin at bawasan, mga katambay. Ikinumpara pa tayo sa Amerika nitong magaling na Senate President, mga katambay. Amerika pa tayo. Dahil daw sa Amerika, less ang holiday, mga katambay. Less ang holiday. Ikinumpara tayo. Ano ba ang bakit tayo kinukumpara sa Amerika? Ano ba ang meron sa Amerika at meron sa atin, mga katambay? Ang Pilipinas, napakalaki ng korupsyon. Napakalaki ng korupsyon. Ang pera ng Pilipinas halos napupunta raw di umano sa mga nakapwesto sa gobyerno. Dito naman sa Amerika, hindi nakikitaan ng ganong kalaking korupsyon. Maunlad ang kanilang bansa at progresibo ang bansa, di ba? At ang trabaho dito sa bansa na Amerika na kinukumpara niya ay maayos ang sistema ng sweldo. Ang swelduhan po sa Amerika, kung hindi nagkakamali si Kamanong, ay per oras. Per oras, per segundo. Per segundo, per minuto binabayaran, mga katambay, sa Amerika. Sa Pilipinas, kakarampot na kita ay pinagmamalaki at kinukumpara ng senador natin. Ang senador na napakagaling na Senate President, ikinumpara ang sweldo. Kinukumpara sa Amerika na per oras, per segundo, per minuto ang kita. Sa Pilipinas, wala pang 600 o 600 plus, wala pang 500 o 600 sa probinsya, 400 plus lang. Isang araw, 12 oras, 8 oras. Pagka minalas-malas ka pa, sobra pa sa 8 oras, mga katambay. Tapos yung mga sumusweldo sa atin, buwanan pa. Mga katambay, ang sweldo, buwanan. Yung ating mga kasambahay, buwanan po swelduhan yan, mga katambay, di po ba? Hindi po per day. Di po ba? Yung mga manggagawa natin sa ospital, di po ba? Yung ating mga teacher, di po ba? Yung mga kapulisan natin, kasundaluhan, buwanan po yan, mga katambay. Di ba? Swelduhan. At mismo pati siya, di ba? Senador, buwanan ng swelduhan niya. Pero pwede natin ikumpara, mga katambay, yung sweldo niya sa Amerika. Ang sweldo ni Senate President, baka pumapantay po sa sweldo ng senador sa Amerika, mga katambay. Dahil daw, marami daw po kasi silang extraordinary, di umano, mga katambay. Napakalaki raw mga confidential niyan. Travel fund na hindi natin pwedeng tingnan, hindi natin pwedeng busisiin kung saan nila dinala yan, mga katambay. Dahil meron po silang parang memorandum of agreement ng COA, batas na ginawa ni dating senador Pampilo Lacson na binulgar ni SAS at ni dating Presidente Duterte, mga katambay. Kaya ano nga sabi ng Duterte dyan? Worse, rotten na konstitusyon yung dalawang yan, Kamara, saka Speaker. Mga masisiba raw di umano yan. Masisiba, mga talagang talamak. Gutom na gutom daw di umano sa pera. Itong dalawang konstitusyon na ito, mga katambay. Tapos ngayon, ang pinag-iinitan po, yung ating mga holidays, mga katambay. Talagang nakikita po natin ang mga kulay ng ating mga politiko. Kung saan po sila, kung sino po ang kanilang pinoproteksyonan, kung sino ang kanilang ginodiyos. Ang mga oligarko yata, di umano, mga katambay, nahandun po. Kasi, baka naman kasi, mga katambay, meron po silang mga negosyo rin dyan. Stockholder, di ba? Usong-uso yan. May stock sila. May mga sosyo. Alam naman natin, pagka ang bansa, hawak po ng mga oligarko.
Kasama po yan, di umano. Partner na ng mga politiko yan. Lalo yung mga ganid daw, yung mga sinasabing, ito po, yung nasa sombrero ni Kamanong. Yan, laging nakanganga, laging gutom. Lagi daw gutom sa salapi, mga katambay. Nakakagulat lang po. Makakarinig tayo sa isang mambabatas na hinalal ng bayan para paglingkuran ng mahihirap. Paano maiibsan ng kagutuman ng ating bansa? Kahirapan. Kung babawasan po yung kakarampot na makukuha mo man lang sa holidays, mga katambay. Kakarampot. Yun na nga lang kasiyahan ng maliliit na manggagawa. Kung may holiday, di ba? May dagdag na kita para naman na makabawas o madagdagan ang kanilang mga bigas sa kanilang hapagkainan dahil napakamahal ng bigas. Nagmamalaki lang na may murang bigas. Pupuntahan mo pa yung kadiwa. Nakakalungkot lang. Tapos yung kadiwa, makikita mo, puro may pangalan ng sako ng bigas. Pangalan ng mga politiko. Ni hindi naman sila bumili. Ni hindi naman galing sa bulsa nila yon. Hiyang-hiya naman tayo sa kanila mga katamay. Puro pagmumukha nila, pangalan nila, initial nila nilalagay. Itong mga politikong pulpul na ito, di umano mga katamay. Pera ng bayan, pero pagmumukha, pangalan, initial ang ilalagay nila sa pera ng bayan mga katamay. Ibang-iba talaga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, Ilalagay mo diyan, yan ay galing sa bayan, Pinamumudmud ng bayan, ng taong bayan, di ba? Hindi ng taong politiko. Samantalang nung mga hindi nahalal yan, bungkang mamili at mabigay ng isang damokal na bigas yan. Di ba? Nakakalungkot lang mga katamay. Kayo po, ano po sa tingin nyo? Magugustuhan ba ito ng ating mga manggagawa na hirap na nga tayo sa trabaho dahil binabayaran lang tayo ng per day? Tapos meron tayong mambabatas na ang isip pala ay nasa ibang bansa. Doon siya kumukuha ng ideas sa Amerika. Mga katambay, sa Amerika siya kumukuha ng ideas dahil daw doon less ang mga holidays, mga katambay. At pinag-iisa na lang daw mga holidays, mga katambay. Talagang gustong makatipid ang kanyang mga boss, ang kanyang pinagtatrabahuhan yata mga oligarko. Nakakagulat lang po. Ang ating mga senador, lalo ang di umano ang Senate President, hindi po nagtatrabaho sa taong bayan. Hindi nagtatrabaho sa manggagawa. Ito po ay nagtatrabaho sa mga oligarko. Di umano mga katambay. Yun ang kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi po tayo. Pinoproteksyonan niya po ang mga oligarko sa ating bansa. Hiyang-hiya naman tayo dito mga katambay. Kaya sa bagay, isa na rin oligarko ito di umano. Dahil sobra po kayamanan ito mga katambay. Dahil ikaw ba naman, makapag-asawa ka ng napakahilig sa mga material na bagay na talagang isang bag pa lang, isang bahay at lupa na ang presyo mga katambay. Bahay pang mahirap na. Baka sumobra pa mga katambay. Kayo po, ano masasabi nyo mga katambay? Dito sa pinaplanong panukala na misan lang natin makita na magsalita na sana'y kapaipakinabang sa taong bayan. Tayo pa mismo taong bayan ang kukuhanan para ibigay sa kanyang amo. Di umano mga katambay. Nakakagulat lang. Imbis na ang trabahuin, yung naglalaki ang korupsyon sa ating bansa, yung napakalaking korupsyon, ang dapat na supilin, bawasan. Di ba? Dapat, bakit kaya hindi tanggalin din ang bakasyon nito mga ito? Yung mga sinasabing mga holidays. May mga holidays din po yung mga yan mga senador na yan. May mga holidays din yan. Tanggalin lahat kaya yan. Di ba? Pagka nga holidays di ba? Saan nagpupunta yung mga yan? Hindi mo nagpupunta sa Pilipinas yung mga yan Sa ibang bansa nagpupunta yung mga tama. Doon nagtatamasa, doon nagpapakasarap ang mga yan. Lalo pagka mga break, mga holidays nila, mga break, nako. Nakakagulat. Kayo po, tatanungin ko mga katambay, ano po ang masasabi nyo dito po sa panukala na pinaplano ng mga senador, mga kapita-pitagan nating mga senador sa pangunguna po ng Senate President mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nalulungkot po, meron tayong mambabatas na hindi pang Pilipinas, hindi pang masa, hindi pang Pilipino, pang oligarko mga katambay. Di umano. Ay, nako. Salamat po ng marami mga katambay, lalo po sa mga comment nyo. Nababasa ko po. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. At syempre po sa nagla-like at nag-share at nagsusubscribe.
at sa mga subscribers ko po, maraming salamat po mga katambay. Kaisa nyo po ako sa pagbabago at sa mga nakikita nating hindi maganda sa ating gobyerno. Magsalita po tayo, karapatan po nating magsalita dahil tayo ay Pilipino. Paalam, bye-bye.